Data? Opo, okay lang. Hindi sa akin. Sige po. Ako si Sheila. Nice to meet you. In your campus, what human rights do you think are most important for students? The right for education kasi the reason why we are here is to first and foremost, makapag-aral tayo and yung learning naman na pwede mong makuha or ma-instill from UP is hindi lamang within the classrooms pero you can go outside para mas makapag-gather ka pa ng maraming perspective, ng mas maraming kaalaman kasi hindi lamang sa isang sulok lang naman ng kwarto mo pwede matutunan yung mga bagay-bagay. You can go outside, communicate with people, with other sectors, organizations. So it's the most important for me na human rights yung education. Next question po. In your experience po, how do students usually learn or become aware of their human rights on campus? Siguro mas nagiging aware yung mga tao kapag sumasama sa mga mobilizations, sa mga educational discussions kasi doon isang way yun para mas makapag-discuss yung mga tao and mas makapagpalitan ng mga impormasyon, ng kaalaman, and then pati na rin ang perspective na pwede pang magpalalim sa kaalaman mo. Hindi naman parang dinidikdik sa'yo yung kaalaman na yun, pero it's for you to take kung applicable ba siya sa'yo o hindi. As an activist, how do you and your fellow activists raise concerns or speak out about unfair treatment on campus? Siguro, we raise concerns in the way na nagko-consensus kami. So, aalamin muna namin kung ano nga ba yung problema or yung issue na kinakaharap natin and pag-uusapan natin yun. So, ayun, para mas malaman pa, mas ma-contextualize yun. So, para sa pagdating ng pag-a-address nito, is na siya consolidated at saka mas back up na ng mga tao since nasabi mo naman na yung kinakailangan mo and na-represent naman na kung ano yung needs nila. What motivates you to speak up about issues of justice? Yung mga taong walang kakayahan na makipag-speak up kasi hindi naman lahat sa atin may kakayahan o pribilehiyo na makapag-speak up ka and magandang chance yun bilang isang estudyante dito sa UP na gamitin mo yung boses mo para sa iba upang ma-address mo yung gap or ma-bridge mo yung concerns na yun para mas makarating siya sa mas nakakataas at mas magiging aware yung mga taong yun sa tunay na na kalagayan ng mga taong walang kakayahan na mag-speak up. Have you ever witnessed a situation where someone's rights were not respected on campus? Paano po siya na-address? Siguro yung nabanggit kanina yung issue regarding sa trigger warning, yung alleged rape. So, isa sa mga components na nalabag nun is yung freedom of expression tapos yung transparency kasi yung perpetrator, yung pamilya nila, kinakausap nila yung mga biktima, parang kinoconsolidate na manahimik na lang para hindi na lumala yung issue at pinipigilan nila yung mga campus press na makapagbalita ng kaganapan para mas maging aware yung mga tao, mas ma-encourage na mag-speak up kasi yung ginagawa nila na yun, pinipigilan nila yung tao na magkaroon ng kaalaman and it's really bad lalong-lalo na nasa posisyon ka na ninuknuk ka ng mga tao and hindi mo iti-take yung accountability and yung transparency na ina-expect sa'yo as a public leader, as student leader. What challenges have you personally experienced while advocating for fairness or equality on campus? Siguro, isa sa mga problema yung
walang nakikinig sa inyo. Kasi even though na, ayun nga, may kakayahan kami ng mga pagsalita, hindi naman automatically na pinapakinggan kami. Usually nga, ang ginagawa is parang nababaliwala yung boses namin. And bilang estudyante, masakit din sa part na hindi na-address yung concerns ninyo na dapat bare minimum na binibigay pero kailangan nyo pang ibig sa mga admin. How have teachers or campus administrators responded to your concerns about rights or justice? Usually kasi delayed yan, and within the situation dito sa UP, delayed yung justice and hindi naman agad na nabibigyang solusyon yung mga problema. And yung mga teachers naman, mas proactive naman sila when it comes to students' concerns and rights. Pero yung sa mismong administration, yung administrator, hindi agad makakalapit or ma-express yung concerns mo. So, mayroon talagang delay na nangyayari and usually, hindi na talaga nabibigay. Are there campus programs or organization that promote human rights awareness? Please, makapagbigay po ba kayo ng example kung paano po nila na papaliwanag po sa inyo po yung kung ano yung advocacy nila or activities po? I'm a member of socio-political organization. So, isa sa mga projects na ginagawa namin is educational discussions. So, doon, mas nagkakaroon tayo ng platform upang magbahagi ng kaalaman, magkaroon ng discussions, and napopromote siya in a sense na you're transferring your knowledge to these people, and these people will transfer their knowledge. And hindi lamang limited sa mga estudyante dito, but we usually open those programs for people outside UP. So, nung nakaraan, meron kaming advocacy regarding sa climate justice and we allowed people na outside UP to attend. So, it's an opportunity for people to learn and to interact with the environment itself. How do you work with other students to promote human rights or justice on campus? Simply, mobilizations and mga ED kasi yun yung way na, isa sa mga pinaka-prominent way na magsama-sama kayo upang mas makampanya ninyo or mahayag ninyo yung shared advocacy ninyo sa mga bagay na gusto nyong matupad or ma-achieve. So, ayun nga, kagaya ng sa usaping tungkol sa human rights, mahalaga na sumama ka sa mga iba upang mas makampanya ninyo yon, mas sumatambol yung boses ninyo upang maging aware din yung mga tao na outside UP kasi syempre kakalat talaga yung mga ganyang usapin, and para mas magkakaroon tayo ng way upang marinig yung boses natin. So last question po, what suggestions can you give to improve student participation in human rights advocacy on campus? Yung UP kasi may issue na siya na nagde-decline yung student participation. So, it's really difficult na mag-mobilize ka ng mga protest, ng mga rallies. Kasi, it's a way na parang tuligsain ninyo yung sistema or mag-call out kayo. Pero dahil nga sa decline na yun, mababa yung participation, hindi nyo nahayag yung boses ninyo. So, kailangan talaga na mas maging active tayo. Pumunta tayo sa labas, sa lansangan upang makisama tayo sa mga miyembro ng lipunan natin na naghahayag ng boses na ikampanya yung human rights at mabigay yung hustisya na nararapat para sa mga taong naagrabyado, ng mga taong walang kakayahan at yung mga taong walang boses. Ayun lang po. Thank you so much. Thank you po.